Welcome back muli dito sa ating YouTube channel. Naway nasa mabuti po kayong kalagayan kasama ang inyong mga mahal sa buhay. At para naman sa mga subscribers natin na nasa ibayong dagat, nasa malayo, isang napakalaking sakripisyo ang ginawa upang may mabago ang kanilang buhay at buhay ng kanilang pamilya. Dasal ko po lagi ang inyong kaligtasan. Hindi pwede na hindi ako makapagbigay sa inyo ng mga payo at gabay kung papaano natin mapapaganda, may improve ang buhay natin sa bagong taong 2026. Napakahalaga po yan. At hindi lamang tayo puro feng shui, pampaswerte and all, na may gabay tayo, gabay buhay, gabay pinansyal, and of course, nandyan yung gabay feng shui po natin. Sa vlog natin ito, pag-uusapan natin kung paano natin may improve ang buhay natin sa darating o ngayong 2026. Iisa-isahin natin ang gabay na yan, i-explain ko. At of course, mas mainam na magsisimula tayo ng bagong taon na merong klaro na direksyon. Every New Year, bawat pagpasok ng bagong taon at pagpapalit ng kalendaryo, marami sa atin ay gumagawa ng mga New Year's resolution. Iba-iba yung New Year's resolution natin. At kadalasan, karamihan sa atin ay maganda lang sa simula. Ina-achieve natin yung New Year's resolution natin. Sa simula lang tayo maganda. Sa simula lang tayo maayos. Pero sa kalagitnaan, hindi natin ito napagtatagumpayan. Marami tayong gustong mabago sa sarili natin. Marami tayong gustong mapagtagumpayan, hindi lamang sa sarili natin, kasama na ang mga mahal natin sa buhay. Yun nga lang, karamihan sa atin ay maganda lang sa simula. Kaya nga naman, sa taong ito, mas minabuti kong ibahagi sa inyo ang mga practical na gabay kung papaano natin mai-improve, mapapaangat-angat ang buhay natin sa darating at sa bagong taong 2026. Kung mapapanood nyo ito after the New Year, syempre, sa 2026. I am recording this right now, nasa 2025 pa tayo. Una sa listahan natin ay dapat mas mainam mag-set tayo ng klaro, a clear goal sa 2026. Mag-set tayo ng isa lang. Hindi natin kailangan mag-set ng 10 goal. Tapos, ni isa, wala tayong mapagtagumpayan. Kaya babaguhin natin ngayon. Isa lang ang goal na isi-set natin. Pumili kayo kung ano ang pinaka-urgent, ano ba ang mahalaga sa inyo. Ito ba ay ang pagbabawas ninyo ng timbang? Gusto nyong maging healthy and fit? Ito ba ay ang magkaroon kayo ng ipon? Ito ba ay magkaroon kayo ng investment? Ito ba ay mabago ang buhay, relasyon ninyo sa inyong pamilya? Maging maganda ang pag-uugali ninyo? At kung ano man ito, kahit isa lang, ang napakahalaga ay yan ang panghuhugutan ninyo at yan ang pangahawakan ninyo na kahit anong mangyari, ay pipilitin niyo na mapagtagumpayan ang nag-iisang goal na ito. Dati-rati kasi, marami tayong nililistang goal. Marami tayong, ang haba ng listahan natin, at natatapos ang taon na kahit isa ay hindi natin mapagtagumpayan. Kaya naman, babaguhin natin ngayong 2026. Pag-isipan ngayon, iset ang inyong mga puso at isipan, ano itong nag-iisang goal na gusto nyong mapagtagumpayan sa 2026. Marami sa inyo gusto ng pumayat, maging sexy, maging healthy. Pero, maganda lang sa simula. Unang linggo, okay pa. Pangalawang linggo, biglang nagiging tamad na hanggang sa wala nang nagiging direksyon. Kaya naman, mas mainam na yung goal na yan should be SMART. S-M-A-R-T. Specific. Specific hanggang kailan mo ito ma-achieve. Specific na kung sasakyan man ito, anong brand itong gusto mong mag-goal mo. Brand new car. Halimbawa, anong kulay, anong brand. Goal mo ay house and lot. Saan? Gaano kalaki? Saan ito itatayo? So, it should be specific. Measurable, ito yung kaya mo sa income na pumapasok mo sa'yo, sa busy na lifestyle na meron ka, sa kung ano yung ginagawa mo araw-araw, ay kaya mong ma-measure na ma-achieve mo talaga ito.
And A is attainable. Hindi mag-wish ka na makakapag-ipon ka sa bank account mo o sa alkansya mo ng 1,000,000. Pero yung income mo lang ay hindi umaabot ng 10,000 a month. And your expenses is more than 15,000 a month. So that's not attainable. And it should be realistic. R. Sa spelling ng smart, nandun yung R. Dapat realistic. Hindi parang suntok sa buwan yung goal mo. Ito yung kayang-kaya mong ma-achieve. Kasi pag yung goal na yan ay hindi realistic, if your goal is not realistic, mapapagod ka lang hanggang sa madi-disappoint ka dahil hindi mo ito kayang maabot. Hindi mo ito kayang mapagtagumpayan. And T, time-bounded. Dapat may due date ka. Dapat mayroong kang deadline para sa sarili mo. Na at the age of 25, at the age of 30, at the age of 41, at the age of 45, ito yung goal ko na gusto kong ma-achieve. Ito yung nag-iisang goal ko na gusto kong ma-achieve. Gusto kong maging healthy. Diba? It's a big challenge. Kasi sa pagkain, pahirapan tayong mag-adjust. Pag nag-shift na tayo from the unhealthy food to the healthy, gulay-gulay na tayo, nako, pahirapan. But mind you, ito'y mahirap lamang sa simula hanggang sa magiging makakasanayan nyo ito, araw-araw, ito yung kinakain ninyo, hanggang hahanapin na ito ng dila ninyo, ng taste bud ninyo. Pag sinabi mong magka-cut down ka na ng sugar, magka-cut down ka na ng carbs, babawasan mo na yung carbs at sugar mo. Diba? Sa simula parang pahirapan. Ang sakit sa sikmura, ang sakit sa ulo. Kasi ina-adjust mo at yung katawan mo rin nagbabago. Magsisave ka na, mag-iimpok ka na, mag-iipon ka na. Siyempre, titipirin mo na yung sarili mo. Sa simula, matitempt ka. Kasi nakasanayan mo na bumibili ka ng kape na mamahalin. Nagtataxi ka, nag-grab ka, hindi ka nag-commute sa mas mura na pamamaraan. Diba? So, it will be a big sacrifice. But sa likod ng malaking sakripisyong ito, pag naging consistent ka, na ituloy mo ito, simula sa araw-araw na binabago mo, patungo sa goal na yan, linggo-linggo, hanggang sa ma-achieve mo ng 1 buwan, hanggang sa magawa mo na ito ng 2 buwan, 3 buwan, magiging madali na lang ito. Tulad ng pagpunta sa gym, tulad ng pagkatuto ng bagong skills. Sa simula, mahirap. Kasi wala namang nagturo sa atin. Sa simula, kakailanganin mo ng gabay ng ibang tao. Kaya naman, mainam po. Ina-advise ko po sa inyo na pumili kayo ng mga pinanonood sa YouTube channel at sa Facebook nyo po. Kasi ang klase ng mga pinanonood at tinitingnan ninyo sa social media ay yun mismo ang direksyon at nagiging ikaw sa kalaunan. Kung ang pinapanood mo ay puro malalaswa, definitely, ano ang patutunguhan? Yung pinanonood mo, puro prank-prank lang, syempre, anong nasa utak mo? Pero kung yung pinanonood mo is about paano mo aayusin ang buhay mo, mga motivational vlogs, mga content na tulad nito, definitely, ikaw mismo will ignite that fire sa kaloob-looban mo, na babaguhin mo yung sarili mo. And you wanted to improve to be a better version sa mga darating na araw, linggo, buwan, hanggang mapagtagumpayan mo ito sa buong taon. Karamihan sa atin, dahil sa social media at mga gadget ngayon, kulang na tayo sa tamang tulog. Nabababad tayo sa blue screen, sa screen ng laptop, ng iPad, ng tablet natin, sa kung ano-ano pa na nagiging distraction natin. While yung iba naman ay subsub sa trabaho nila, sa negosyo nila, sa part-time job nila, sa mga side hustle nila na nako-compromise na ang maayos na tulog. Tandaan po natin, kung puyat tayo lagi, kung kulang tayo sa pahinga, kahit motivated pa tayo, kahit nandun yung hype natin na gagawin at mapagtatagumpayan natin,
matatalo tayo kasi mawawala tayo sa focus. Ang taong kulang sa tulog, kulang sa pahinga, na ilalagay ang kanyang kalusugan sa napakalaking kompromiso. Una mong mararamdaman ay mawawala ka sa focus. Magiging foggy ang isipan mo dahil kulang ka sa tulog. Later on, magde-deteriorate yung katawan mo. Siyempre, kahit sabihin natin na natutulog ka ng madaling araw because you do so many things, pero kung nagiging consistent ka na everyday ang tulog mo is alas 12 ng madaling araw, nagigising ka naman alas 10 or alas 9, the next day ng umaga, still you have enough sleep. Okay? Kung ganun talaga yung body clock mo, edi wala ka nang dapat ipangamba kasi the body and your hormone and your health have adjusted already. Pero kung bigla mong binabago ang iyong tulog at wala kang maayos na pahinga, and that is too risky. Para magkaroon ka ng focus at hindi ka mawala sa motivasyon. You won't be out of your motivation. So kung ano man ang gusto mo mapagtagumpayan, mainam pa rin na meron kang sapat na tulog at sapat na pahinga. Ano ang magagawa na kung araw-araw o linggo-linggo o buwan-buwan, malaki nga ang kinikita mo, pero ito naman ay patungo lamang sa panggastos mo sa hospital? Nako, knock on the wood, wag naman sana. Kaya ayusin natin na hindi makakompromise ang ating magandang pahinga, magandang tulog, and in general, ang ating pangangatawan ngayong 2026. Mahirap ito para sa karamihan, pero pag nakasanayan, ayan, pag nakasanayan, magiging okay na rin. Bawasan natin yung pag-scroll na walang katapusan, pag-scroll sa cellphone natin, sa mga computer natin, sa mga device natin. Instead of ginugugol natin ang napakalaking oras sa scroll up and down, pabalik-balik. Dapat mas maglaan tayo ng oras na i-detoxify natin ang ating sarili from the screen, from the social media, at maglaan tayo ng oras at panahon ng nagmumuni-muni at nag-iisip. Kahit 30 minutes lang, 30 minutes na wala ang cellphone natin, araw-araw. Sa 24 hours na mayroon tayo sa isang araw, ang 30 minutes na mag-iisip ka at magmumuni-muni sa kung ano ang gusto mong mangyari at direksyon sa iyong sarili will be a big help po. Napakalaking tulong ito. Kung araw-araw maglalaan tayo ng 30 minutes na wala ang cellphone, malayo ang cellphone, naka-turn off ang cellphone, tayo lang, sarili lang natin, nakatanaw tayo sa mga puno o di naman kaya sa clouds, tapos iniisip natin kung ano ang magandang pwede natin gawin, anong mga plano ang gusto nating mapagtagumpayan. Ito ay malaking tulong para maibalik ang clarity ng ating isipan. Uulitin ko, napakalaking tulong ito so that you will have that clarity that is badly needed. Once you have that clarity, your motivation will still continue. Andyan pa rin sa sistema ng utak at katawan mo yung motivation. You have enough sleep. You have detoxify yourself from the screen for 30 minutes. Your motivation will still be there and your mind will have a clarity kung saan patungo ang buhay mo. At hindi ka mawawala sa direksyong tama na tatahakin mo sa bagong taong 2026. Hindi lahat ay sanay magsulat. But it's not necessarily na talagang literal na papel at ballpen. You can do it on a notepad dyan sa cellphone mo. Di ba may mga notepad naman yung cellphone natin? We can take notes on the cellphone natin. Kahit maglaan lang tayo ng 5 minuto para mag-journal tayo. Ano ba, Sir Franz, ano ba ang pag-journal? Ito yung magsusulat tayo ng mga maliliit na ideya sa notebook natin or sa notepad natin sa ating mga device na pwede nating balikan mamaya-maya ng konti. Sa mga panahon na nawawala na tayo ng pag-asa, let's try to look back on
the notes natin, sa mga journal natin. Yung journal natin, it could be our ambition. Your journal natin, it could be yung gusto nating bilhin, yung gusto nating mapagtagumpayan, yung pangarap natin, pwede natin siyang i-journal. Yung ginawa natin na araw-araw, pwede nating i-journal. Ano ba yung napagtagumpayan mo today? Kasi by the time na demotivated ka na, ang gulong-gulo na ang isipan mo at gulong-gulo na ang paligid mo, you can look back onto the journal sa mga nakaraang araw na ito yung napagtagumpayan mo. You will have that fuel back again. You will have that energy back again na tumayo muli at magpatuloy sa hakbang na gagawin mo sa kung ano man ang plano mo sa buhay. With the advent of technology ngayon, and the available resources na nasa paligid natin, hindi na malayo na maka-acquire tayo ng mga bagong high-value skills na idadagdag natin sa ating sarili so that we will also have a higher value as a person. Tulad din ng lupa at ginto, hindi ito bumababa yung presyo, di ba? Ang ginto at ang mga lupain, hindi ito nagde-depreciate, nag-a-appreciate lang ito. At bilang tao, take note, nagde-depreciate tayo. Sir Franz, nagde-depreciate pala tayo? Yes, tumatanda tayo. May papalit sa atin na mas matalino, mas may skill, mas fresh, mas bata. Pero, kaya natin itong pigilan. We won't be left behind kung tayo mismo ay motivated at magiging isa sa plano natin at isasagawa natin sa bagong taon ay ang matuto ng mga high-value skills. Ano ba yung mga high-value skills yan, Sir Franz? Una, learning to do video editing. Di ba? Marami na sa atin ang mga vlogger ngayon. Walang university ang nagturo sa kanila. Ito mga sikat na vloggers who are earning 7 digits to 8 digits per week or month or so. Nag-self-learning lang to sila. Inaral lang nila paano gagawin, paano i-edit ang concept and all. Tapos, padahan-dahan, syempre sa simula mahirap hanggang sa nakasanayan na nila, kaya ayun, na-master na nila. So, isa sa mga high-value skills na kailangan matutunan natin ngayon ang video editing. Pangalawa ay ang pagkakaroon ng kaalaman tungkol sa sales, lalong-lalo na kung ikaw ay negosyante o di naman kaya plano mo pumasok sa aspeto ng negosyo. To know and to have that knowledge into sales and marketing ay napakahalaga. Ang daming YouTube content, ang daming mga blog. Pag sinabi natin blog, ito yung mga article na pwede nyong basahin na magbibigay ng bagong kaalaman. Pag sinabi naman natin vlog, letter V, ito yung mga videos na magbibigay kaalaman na para ka ring nag-aral sa universidad tungkol sa sales and marketing. On trend ngayon ang paggamit ng mga artificial intelligence tools. Kung gusto mong hindi ka mahuhuli sa trend, mainam din to learn AI tools as part of your high-value skills para hindi ka magde-depreciate. O di naman kaya financial literacy. Isa yan sa tinuturo natin dito sa YouTube channel natin. Mga mami, mga daddy, mga ate, mga kuya at mga mahal kong YouTube family. Hindi lamang tayo hanggang pampaswerte. Period. Pero, tinuturo din natin dito ang financial literacy, yung kaalaman kung paano i-manage ang pera, yung kaalaman paano mag-impok, yung kaalaman paano magpatakbo ng negosyo, ay ituturo din natin yan dito sa YouTube channel natin. Dahil dapat ang paggamit ng feng shui, pag pinarisan mo ng kaalaman, financial literacy, and business literacy, this will lead, ito yung magdadala sa inyo and will be your guiding path, magiging daan ninyo para makamit ang tinatawag nating financial freedom. Ngayong 2026, mahalaga din po na ayusin natin ang ating tinatawag na money habits. Yung paghawak natin ng pera, how we treat money matters the most. Uulitin ko po,
magiging mahirap ang cash flow sa 2026. Magiging mahirap ang pasok at daloy ng aspetong pera at pinansyal ngayong 2026. Kadalasan, ang nagiging dahilan ng paghihirap natin, ang kadahilanan kung bakit nababaon tayo sa utang, sa kadahilanan na yung money habits natin is very wrong, maling-mali. Kinakailangan, ngayong 2026, itatrack na natin yung expenses natin weekly. Kinakailangan na alam natin saan napupunta, kinakailangan na alam natin saan napupunta yung income natin, yung sinasahod natin buwan-buwan, yung mga side hustle income natin and other incomes na pumapasok sa atin, saan ba ito napupunta? Sa pagtatrack ninyo ng mga expenses ninyo linggo-linggo, tingnan ninyo dyan, alin dyan yung pwede nating tanggalin, alin dyan yung pwede nating paliitan. Subscribe kayo ng subscribe ng kung ano mga subscription, hindi nyo naman ginagamit. Subscribe at nagpaparegister kayo sa gym, bihira ka naman pumunta sa gym. So tanggalin mo yon, kasi you are just spending for nothing. Waldas ka ng waldas, para saan? Para sa wala. Mahalaga, ngayong 2026 ay makapag-build kayo, makapag-build tayo ng kahit kaunti lang na emergency fund. Paunti-unti, makapag-build tayo, makagawa tayo, makapag-save tayo ng emergency fund. Iilan ba dito sa inyo ang may emergency fund? An emergency fund should be an equivalent to 6 months o hanggang 1 taon na sahod mo. Na kung ang mangyari, knock on the wood, mawalan ka ng trabaho, ay kaya mo pa rin mabuhay on the next 6 months or 10 months or 12 months habang inaayos mo ang iyong sarili, naghahanap ka ng bagong trabaho o hinahanda mo ang negosyong bubuksan mo. So dapat ganun ang purpose ng emergency fund natin. Only about 10% of the Philippine population ang may emergency fund. Ganun lang kalaki. We are more than 100 million Filipinos, pero 10% lang nito ang may emergency fund. 90% of the Filipinos walang emergency fund. Kaya, ang haba ng pila pag may mga paayuda. Ang haba ng pila ng mga loan na mga businesses kasi gustong humiram dahil nasa bingit ng financial problem. Kinakailangan may bayaran na ganito, hahatakin na yung sasakyan, papalayasin na sa bahay na tinitirhan, kailangan bumili ng mga gamot, may emergency sa hospital, yung mga ganyan. Dahil wala tayong ginawang emergency fund. Halimbawa, kung ang ini-income mo or your income monthly, very conservative lang, 10,000 per month. So, ang equivalent dapat ng 6 months ay 60,000. Dapat may naka-impok ka dyan, naka-save ka dyan na hindi mo gagalawin na 60,000. At least, minimum yun ha. Pero mas mainam if kakayanin mo na good for 1 year. Uulitin ko, ano ang purpose ng emergency fund? Kaya tinawag natin tong emergency fund dahil sa mga hindi inaasahan nating pangyayari sa buhay natin. Either knock on the wood, madidisgrasya tayo, mawawalan tayo ng trabaho, o magkakasakit tayo, hindi tayo manlilimos. Kaya pa nating mabuhay on the next 6 months or kung medyo may kalakihan ang emergency fund mo, hindi ka pa mangungutang on the next year or 12 months. Isa sa napakagandang pag-uugali na dapat meron din tayo ay ang pagpili ng mga taong magiging araw-araw natin nakakausap, nakakasalamuha. Kaya naman, mainam po that we surround ourselves, be with. Dapat ang nakakasama natin ng mga tao sa ating paligid ay yung mga taong dadalhin tayo sa direksyon na mas magiging maganda ang buhay natin. Mas magiging mabuti tayong tao, mas magiging matalino tayong tao.
Pumili tayo. Bahala na tawagin tayong pihikan. Bahala na tawagin tayong others. Basta, salain natin, okay? Isala natin ang mga klase na tao na mag-i-impluwensya sa utak at paligid natin. So, go with the people who have the mindset of business, who have the mindset of tagumpay. Hindi yung araw-araw mong nakakasalamuha na tao, puro naman pang-chichismis, pang-aaway. Diba? So, pumili tayo. Go with the people who's motivated na maging sexy sila, maging healthy sila. Go with the people yung pinag-uusapan, ano pang bagong investment ang pwedeng pasukin. Of course, hindi yung nagsascam ha, hindi yung nagsascam, yung legitimate na mga negosyante. Kasi kung ito yung mga tao na gusto mong makasalamuha araw-araw, talagang ikaw mismo ay aangat ka sa buhay. Go with the people who are passionate to learn baking. Kasi araw-araw, linggo-linggo, may mga bagong teknik kang matututunan. May mga bagong teknik kang matututunan. Go with the people who wanted to learn how to operate a coffee shop business, who wanted to operate a retail business, who wanted to do foreign exchange trading. Pag itong yung mga klaseng taong araw-araw mong kasama, matututo ka rin ng mga skills at kaalaman na meron sila, mahahawa ka. Pero kung araw-araw mo, linggo-linggo mong nakakasama, yung mga sugarol, yung mga lasinggero, ay, ano bang magiging direction mo? Tatapusin mo muli yung 2026 na walang-wala ka. Basagolero ka, puno ka sa utang, lagi kang lasing at may sakit dahil sa kakainom mo at sa kakabisyo mo, sinisira mo pa unti-unti ang inyong pangangatawan. Kilos-kilos po! Napakahalaga ngayong 2026 ang kikilos tayo. Gising-gising po mga mami, mga daddy, mga ate, mga kuya, mga mahal kong YouTube family. Every day must be a movement day. Dapat kumikilos tayo, dapat hindi tayo nakaupo lang. The more na nakaupo tayo, the more na sedentary yung buhay natin, the more na meron tayong sakit, nadadapuan at magkakaroon tayo ng sakit. Halimbawa na lang, pagkatapos ng kain, breakfast it may be, lunch it may be, or dinner it may be, maglakad tayo. You walk. The more you walk, you are adding an hour sa buhay mo. Dinadagdagan mo yung oras ng buhay mo. Pumili ka. When you go to a building, to a mall, or to your office, mas gamitin mo yung hagdanan instead of elevator or escalator. Kung pupunta ka lang sa kabilang kanto, huwag ka nang magsasakyan. Maglakad ka at magpayong. Kung hindi naman binabaha, wala namang bagyo, siyempre, pwede kang maglakad. The more we walk, ulitin ko, the more na ine-exercise yung puso natin. Pag maganda ang pagkaka-ehersisyo ng puso natin, maganda yung blood circulation natin. Bumababa yung sugar natin, na nalalayo tayo sa sakit. Iba't ibang sakit at iba't ibang karamdaman. So, kumilos tayo. Huwag natin na babagsak na lang parang si Juan Tamad. Hihintayin natin na babagsak na lang sa atin na magkakaroon tayo ng magandang kalusugan. Ang pagkakaroon ng magandang kalusugan, magandang kutes, hindi haggard na pagmumukha at hindi stressful na pagmumukha, ito'y nanggagaling sa tamang kinakain at araw-araw na tayo ay gumagalaw, tayo ay kumikilos. An hour, isang oras na nakaupo, pagkatapos niyan tumayo ka, maglakad-lakad. Pumunta ka sa hardin ninyo, sa parking lot ninyo, akyat baba, sa hagdanan. This will help na mas maging mahaba ang inyong buhay. Madagdagan ang oras ng buhay natin. Kasi the more tayong nakaupo, kung mapapansin ninyo, yung mga teachers, o kahit anong profesyon, pag nagre-retire na sila, yung palagi na lang sila nasa bahay, yung wala na silang ginagawa, yung hindi na sila naglalakad, hindi na sila nagbibihis at pumupunta kung saan-saan, dyan na nagsisimula sila magkasakit. Pero tingnan ninyo yung mga teacher natin, kahit gaano kabigat yung trabaho nila na pinapasa nila araw-araw, dahil sa araw-araw sila kumikilos, araw-araw their body is moving,
after 10 years, nung nag-graduate ka ng elementary, pagbalik mo doon, makikita mo si teacher parang hindi na bago yung mukha. Pero pag yung si teacher ay nag-retire na, pag binisita mo siya sa kanilang bahay, makikita mo ang bilis mag-deteriorate kasi hindi na nila nagagalaw at nakikilos yung katawan nila kasi nagiging sedentary na. Palagi na lang nakaupo, palagi na lang nakahiga, wala na masyadong kilos ang katawan. Hindi na natin nabuburn yung fats, sugar, and cholesterol sa ating katawan. Kaya, ngayong 2026, sabay-sabay tayong kilos. Na kailangan natin na ang lahat ng gusto nating mapagtagumpayan, dapat dito nagsisimula. Dapat ini-improve natin yung utak natin, yung mindset natin. Kasi pag maganda at na-improve natin yung mindset natin, na-i-improve din yung inputs natin, na-i-improve din yung output natin. Umiwas tayo sa mga toxic na content. Yung mga, umiiwas na ako ng umiiwas ako ng mga political news, yung mga vlogger na mga toxic, yung mga issue sa paligid natin, even the neighborhood na mga chismosa, umiiwas ako. Kasi umiwas tayo sa toxic na content, umiwas tayo sa mga toxic na tao. If we wanted to unfriend. Ikaw ang may hawak ng social media account mo. Ayaw mo na makita itong toxic na tao, tanggalin mo yan. Okay? Tanggalin mo yan. And, kasi ikaw lang naman ang may control. Ikaw may hawak ng lahat ng ito. Okay? Mas maganda, mga mami, daddy, mga YouTube family ko, mag-focus tayo sa mga educational content. Mag-focus tayo sa mga uplifting na content. Mag-focus tayo on saan tayo mas pinalalapit sa Panginoon. That's one. Saan tayo binibigyan ng bagong kaalaman. That's number 2. Saan tayo nagkakaroon ng maraming dunong at kaalaman. Doon tayo manood. Hindi yung mga kung ano-anong content ang pinanonood natin. I hope so it should be a good deal para sa inyong lahat. Panghuli na kinakailangan natin para ma-improve natin ang buhay natin sa 2026, dapat mag-focus tayo sa consistency over motivation. Ginagawa natin dahil motivated lang tayo. Naguhulog tayo sa alkansya natin dahil motivated tayo. No, it should be consistency. And consistency comes in different forms. Kung nag-workout ka, kung you eat healthy, and every Saturday lang yung cheat day mo. Pag sinusunod mo yan, every Saturday is your cheat day. At hindi ka hindi mo sinisira yung planned meal mo. And then that's consistency. Hindi ibig sabihin mag-workout ka every day. Every other day is a consistency. You show up every day to your business. That's consistency. You follow the 30 minutes na wala ka sa cellphone mo araw-araw, wala ka sa laptop mo, lumalayo ka sa laptop mo even for 30 minutes at ginagawa mo yan every day for the entire month, and that's consistency. Diba? Nag-journal ka ng kung ano yung napagtagumpayan mo sa araw na ito. And you are grateful for that. Pinagpapasalamat mo sa Diyos. At araw-araw before ka matulog, nagte-take note ka ng mga blessings na natanggap mo o di naman kaya nilalagay mo doon sa note mo sa cellphone mo. That is consistency kung ginagawa mo ito at patuloy mo itong ginagawa at hindi mo ito kinakaligtaan. You move your body kahit 30 minutes lang every after meal. Pagkatapos mag-breakfast, you go on walking. Pagkatapos mag-lunch, you go on walking. Pagkatapos mag-dinner, you go and walk. At ginagawa mo ito always, every after a meal. That's consistency. Diba? So, ang formula po ng pagiging consistency should be within ourselves. Dapat dinidictate natin sa sarili natin. Not by force, but by practice. Once masanay na tayo, hahanap-hanapin na natin yan. Once nakasanayan na natin, hindi na yan mawawala sa sistema natin. Okay? So, it's just a matter of practice. Start with small steps. Hindi ka na kailangan abrupt, mabilisan. Sir Franz, I wanted to have more vegetable on my plate. Kasi ako, I eat about 60% on my plate is vegetable. That's 50 to 60% on my plate is vegetable. So, hindi mo kailangan sundin ako. Kasi syempre, pwede kang maduwal. Pwede kang malose ang appetite mo. Even 10%, you can start with 10% of your
plate ang vegetable. Hanggang you increase it into 10% to 15% to 20% hanggang sa maging 50% na ng kinakain mo is vegetable. Hanggang sa padahan-dahan, hanggang sa dahan-dahan mawawala na yung rice. You see? Hanggang sa dahan-dahan mawawala na yung mga sweet food. You see? Or kumakain ka man ng sweet food, occasionally na lang. Pag may birthday, pag New Year, pag Christmas, yun na lang. See? That is consistency. So, take it with the small steps. Hindi kinakailangan malakihang pagbabago. Or else, you are stressing yourself. Pag ma-stress mo yung sarili mo, doon na papasok ang demotivation. Pag demotivated ka na, hindi mo na gagawin. Hindi ka na magta-try ulit. Diba? Sasabihin mo na sa sarili mo, ay nako, nakakapagod naman yun, ayoko na. See? So again, ang swerte po sa 2026 ay hindi nakasalalay sa ibang tao, sa ibang bagay. Ang swerte sa 2026 nasa ating mga kamay, nasa bawat kamay ninyo, dahil tayo ang may hawak ng ating ballpen at tayo mismo ang sumusulat ng kwento natin, ng buhay natin. Gabay lang ng Panginoon ang kailangan natin para mayroon tayong lakas araw-araw and a motivation tulad ng mga vlog natin dito para hindi kayo mawawala sa direksyon na patutunguhan natin at mapagtatagumpayan natin ito. Walang pagsubok sa 2026 na hindi natin mapagtatagumpayan. Pag sinabi natin kaya natin, kaya talaga natin yan.